Good day pala mga boss amo. Welcome sa ating YouTube channel. For today's video mga boss amo ay magpapalit naman tayo ng clutch lining ng ating Yamaha SA. So masyado tayo kasing hindi na nakapag-vlog dito sa ating motor. So ngayon mga boss, dito naman tayo ngayon gagawa ng mga tutorial. Ayan guys. So magpapalit tayo ng clutch lining dahil wala na siyang hatak. So papakita ko sa inyo. Napansin nyo yun mga boss amo na sobrang sliding na ng ating Yamaha SA si Hanso. So kaya gawin na natin agad to mga boss amo. Syempre una is tanggalin muna natin yung kanyang oil na nakalagay dito sa kanyang makina. Kasi kapag nagpapalit tayo ng clutch lining ng ating mga motor, kailangan na rin natin magpalit ng langis para bago na rin, di ba? Yung iba kasi nagpapalit ng clutch lining tapos binabalik pa rin yung lumang oil. Paano kasi kung meron mga debris doon sa lumang oil, mahalo ulit dito sa ating clutch lining. So mas maganda guys, advice ko na pag nagpalit tayo ng clutch lining, magpapalit na rin tayo ng bagong langis. Para sa mga beginner lang yun guys. Pero sa mga expert, alam naman nila yun. Una mga boss amo, alisin muna natin tong nut na 10mm yung sukat. Gamit kayo dyan ng T-range na 10mm. Tapos meron din ditong washer. Ingatan nyo to mga boss amo na mawala yan. After nun, aalisin na natin yung apat na 10mm na tornilyo or bolts dito sa ating clutch housing. Ang pag-alis natin dito mga boss amo ay criss-cross yung pattern para hindi tayo makasira. Okay, so fast forward muna natin yan. So yan mga boss amo, ganito pala yung itsura ng kanyang clutch spring ng ating Yamaha SA. Ang pagkakaalam ko, pwede mo rin siyang salpakan ng pang Yamaha Sniper kapag mga naka Yamaha SA kayo. Ito guys yung kanyang clutch lining, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung papalitan natin kapag sobrang slide, ayaw na humatak at sobrang hina na humatak ng ating mga Yamaha SA, lalo na sa mga paahon. Ito yung number 1 cause, itong clutch lining. Medyo matanda na rin kasi yung motor ko guys, 2019 pa to. Hindi pa ako yung first owner. So sa unang may-ari, talagang nagamit na rin siya. 5K odo nung kinuha ko siya. Pero sira yung odometer ng aking Yamaha SA. Kaya tingin ko, hindi lang yun yung original odo nung kinuha ko yung aking motor. Yan guys, upon checking, tinignan ko lahat ng mga pwedeng palitan natin at pwedeng hindi pa natin palitan. Ito guys, inisa-isa ko siya para pagbalik natin, ganito lang din natin siya ibabalik. Hindi na natin siya guguluhin sa posisyon. Kasi importante rin yun guys, na hindi natin nagugulo yung posisyon ng original ng ating mga clutch plate dito sa ating housing. Ito guys, sobrang sunog na ng mga clutch lining. Kung mapapansin nyo, talagang itim na yan guys. Ang chinecheck ko kasi dito is yung clutch plate kung pwede pa or papalitan na natin. Makikita nyo naman sa appearance ng ating clutch plate kung talagang palitan na siya or hindi pa. Sa akin naman guys, yung aking clutch lining ay sobrang sunog na, talagang papalitan na natin to guys. Pero yung ating mga clutch plate ay buo pa. Lilinisin lang natin yan mamaya para masalpak pa natin siya. Ito pala yung ipapalit natin mga boss amo, yung ating nabili na clutch lining. Pero ang pagkakalam ko hindi siya original. Itong nabili ko na to. Kasi medyo mura lang siya mga boss. Nasa 400 plus lang to pagkakabili ko dito sa apat. Pero yung original kasi ang alam ko nasa 1K plus yon.
Alam nyo naman ngayon yung mga parts, halos lahat na is ginagaya na. Kaya dapat, kung bibili kayo ng original, dun sa mismo sa dealer or sa kasa ng ating mga motor. Pero kasi nung nagpunta ako sa kasa, wala silang available kaya napilitan ako na maghanap sa online. Pero yan, nakabili naman tayo. At sana goods naman yung ating nabiling clutch lining kahit hindi siya original. Tandaan nyo mga boss, walang original na mura. Kaya minsan kasi naloloko tayo. Kaya para makaiwas rin tayo sa mga manloloko na mga seller, tandaan nyo na walang 400 plus na original neto guys. Ewan ko lang kung talagang nagmura na siya. Pero kasi sa original is medyo pricey talaga pag mga original. Yan. Linisin muna natin yung mga clutch plate natin. Eto guys, hindi ko siya ginugulo sa posisyon niya. Kung paano ko siya tinanggal mamaya, ganun ko rin siya ibabalik. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ko siya pinagpapalit-palit. Kasi mamaya, ganyan ko rin siya ibabalik. Bagong clutch lining na nga lang yung ating isasalpak. Eto, bago tayo nagagawa, linisin muna natin lahat mga boss para yung mga debris ng ating mga clutch lining dito sa loob ay matanggal. Kasi minsan nagkakos siya ng ingay. Pero hindi naman tulad dito kasi wet clutch naman to. Kaya hindi siya basta-basta iingay kahit may mga debris. Pero sa mga dry clutch talagang maingay yan. Ito pala yung pinakaiingatan nyo mga boss amo. Yan, yung bulitas na yan. Yung napakaliit na bulitas na yan mga boss. Pag yan nawala nyo, ay nako, magkakaproblema talaga kayo. Tandaan nyo sa mga Yamaha na makina, palaging meron neto sa kanyang clutch housing. Diyan siya nakapwesto sa loob. Ayan o. Baka kasi gayahin nyo ako, nag-DIY tayo, tapos mawala nyo to, ay talagang yari kayo. Kaya iingatan nyo yan mga boss. At least napanood nyo na yung video natin. Alam nyo na yung iiwasan nyo sa hindi nyo iiwasan. Ito naman, bago naman natin isalpak to, lalagyan muna natin siya ng langis. So yung lalagay ko sa kanyang langis ay dito ko lang din kukunin sa ilalagay kong oil sa kanya. Hindi naman na ganun karami yung kailangan natin. Kailangan lang natin ay mabasa natin yung clutch lining para sa unang andar niya ay hindi agad siya maubod. Kasi yan, pag wala pa siyang oil, pinaandar natin, 'di ba? Possible na magasgas agad yung ating mga clutch lining. Kasi dapat to ay basa. Kaya nga wet clutch yung ating Yamaha SA. So, tignan nyo yung gagawin kong posisyon na. Inuna ko yung clutch lining na bago. Tapos, sinunod ko yung clutch plate. Then, sinunod ko ulit itong clutch lining na bago. Tapos, itong clutch plate. Lahat ng clutch plate ko ay chinek ko. Makakapal pa sila lahat. Pero pag yan, meron ako nakitang manipis, talagang papalitan ko agad siya. Pero sa kaso naman nito is okay naman lahat ng clutch plate. Makakapal pa. Talagang, hindi naman din kasi ako ganun kabalasubas maggamit ng motor. Hindi ako alam niyo yung mga nagpapaangat-angat or bomba-bomba. Minsan kasi doon nakakasira ng clutch plate. Tsaka yung tamang pagkambyo. Yung kahit na paahon na, nahihirapan na yung makina, ayaw mo pa magpalit ng kambyo. So, dapat alam din natin yung tamang paggamit ng ating mga kambyo. Importante yan para hindi tayo makasira. So, yan guys, kung mapapansin nyo, nilagay ko yung bulitas dun sa loob. Yan yung importante yan yung bulitas na yan. So, hanggat maaari guys, pwede nyo siyang lagyan ng grasa. So, that time kasi, sobrang gabi na neto nung nagawa ako. Hindi ako nagkakamali ay nasa around mga 12 ng madaling araw, umaga. Talagang gabing-gabi na to guys, madaling araw, gumawa ako. Wala no choice tayo. Pero tignan nyo, may dumadaan pa Grabe lugar sa amin kahit madaling araw. May mga tao pa. So yan mga boss talagang sinisecure ko na hindi lumabas yung bulitas. Okay? Kasi napaka-importante ng role niyan. Ayan So nilagyan ko pa siya ata ng langis. Ayun, sinundot ko siya noon nung tornilyo para masigurado ko na nasa loob.
Kasi nakakabahan ako dito kasi gabi na neto guys. Talagang pag nahulog yan, ay yari talaga. Hindi ko na alam kung saan ko mahanap yan. Kasi madilim dito sa may labas namin. Yung liwanag na yan mga boss, flashlight lang ng ano ko yan, ng cellphone ko. Yan, flashlight lang yan kaya nakikita ko pa siya. Tapos may extra ata akong ilaw nito. May extra akong emergency light na ginagamit para maliwanag pa rin. So yan o, isasalpak na natin yung ating mga clutch lining assembly. Yan, salpak na natin. Ang dali lang magpalit ng clutch lining ng Yamaha SA. Kaya kung user ka guys ng Yamaha SA, sundan mo lang tong video natin. Talagang madali mo siyang magagawa. Kaysa magbabayad pa tayo sa mga mekaniko. So okay naman yun. Okay naman din magbayad kung hindi talaga tayo marunong sa motor. Pero meron kasing mga nagmomotor na gusto puro DIY lang. Yung mismo nga tayo na yung gagawa ng motor natin. Tulad ko mga boss, na gusto ko ako na yung gumagawa ng motor ko kaya ako nag-aral gumawa ng motor. Hindi naman din talaga ito yung gusto kong maging trabaho or maging passion. Pero kasi gusto ko, naranasan ko kasi na isang beses na nagpagawa ako sa mga mekaniko dito sa amin. Eh, hindi naman magawa-gawa yung motor ko at lalo nang nasira pa. Kaya simula nun, nag-aral ako magawa hanggang sa nag-TESDA ako, yun. Doon ako medyo natuto. Pero di naman ako expert guys sa motor. Talagang, yun nga sabi ko sa inyo, yung ano ko, paggagawa ko sa motor, gusto ko sa sarili ko lang na motor. Tapos yan, share ko lang sa inyo, i-share ko lang sa iba para alam din natin. Tapos magbibigay lang ako ng mga tips. Pero di talaga ito yung gusto kong work. Pero dahil dito tayo dinala guys, syempre kailangan din natin pag-igihan yung trabaho natin. Okay, so yan, naisalpak na natin after long time. Nadami na ako na ikwento. Yan, huwag nyo kakalimutan tong washer na to mga boss. Hindi ko pala siya in-adjust guys ha. Kung paano ko siya tinanggal kanina, ganun ko lang din siya binalik. Hindi ako nag-adjust dito. Okay, wala akong in-adjust dyan. Standard pa rin yan mga boss. Kasi hindi naman naupod yung aking clutch plate. Buo pa nga yung mga clutch plate ko. Okay, so yan, ikakabit na natin lahat ng mga tornilyo dyan. 4 na piraso lang yan mga boss. Sa pag-install na itong mga bolts sa itong mga boss amo, kailangan din is criss-cross din yung pattern natin. So hindi natin siya dire-diretsuhin yung paghigpit. Dapat higpitan natin yung kabila, higpitan natin yung kabila. So pa-cross yung gagawin nating paghigpit para hindi tayo makasira ng ating makina. Then mga boss amo, hindi kasi dito nasama sa video natin yung pagbalik ko ng crankcase neto. So madali lang naman yun kung paano nyo tinanggal yung crankcase. Ganun nyo lang din ibabalik. Then mas maganda kung meron kayong nakahanda na gasket. Mas importante yon. Dapat bibili na rin kayo ng gasket. Kasi kadalasan pa nagpapalit tayo ng clutch lining, nasisira na yung lumang gasket. Ayun, so good day nga pala mga boss amo. So natapos na nga po natin higpitan lahat ng mga bolts dito, itong 4 na to. Importante yan. Ang paghigpit na ito is criss-cross pattern. Ibig sabihin is pa-cross siya. Wag yung puro dito lang. Dito. Alternate sila. Tapos ito, higpitan nyo rin to. Yung G's. Yan. Tapos ganyan lang. Mabilis lang magpalit ng clutch lining ng Yamaha SA. Tapos check nyo yung play ng clutch. Yan, tignan nyo kung okay yung play. Tapos ikabit muna natin yung ating cover. Ito, nilinisan ko rin siyang konti lang. Tapos nilagyan ko ng pandikit yung gilid kasi hindi ko naman nasira yung gasket, kaya yan pa rin gagamitin ko. So ikabit ko muna siya dito. Tapos tatry natin yung ating clutch. So yun mga boss amo, natapos na nga tayo dito sa motor natin. So hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya binalik yung kanyang crankcase cover. Ganun lang din naman kung paano ko siya binaklas. So ito lang yung mga tornilyo. Wala namang pare-pares naman lahat ng mga bolts. Ang naiba lang yun nandito.
kapag Yamaha SA. Yun nandito yung naiba. Kasi mahaba yan. Pero lahat naman, okay naman. So, sa ano naman, sa langis, huwag nyo kakalimutan lagyan ng langis. Ito yung nilagay ko na oil. Testingin ko lang to. Wala kasing available, ito lang eh. Tapos, sa adjust naman, ibabalik nyo lang yung adjustment dito sa clutch cable. Ito, isasagad nyo dito. Yan, sagad nyo lang dyan. Tapos, dito sa lever, sagad nyo lang din yung adjuster. Yan. Tapos, try na natin siya. May mga oil pa. Dami pang oil. Try naman natin siya ngayon mga boss. Okay mga boss amo, so yan, trinay ko na po yung ating Yamaha SA. At yan, medyo okay naman po siya yung ating paggawa. So yan, umaandar naman na siya, umuusad na siya. Di tulad nung yung unang video na pinakita ko sa inyo, halos hindi talaga siya umuusad. Gawa nga nung sobrang nasunog na yung mga clutch lining niya. Eto guys, all goods naman yan, so i-break in muna natin. So yun mga boss, so goods naman yung pag-install natin ng bagong clutch lining kay Hanso. So yun, sana natutunan nyo kung paano magpalit ng clutch lining. Ganun lang kasimple mga boss amo. Sana ma-apply nyo sa mga Yamaha nyo. Kung meron pa kayong mga gustong tutorial dyan sa ating Yamaha, comment lang po kayo dyan mga boss amo. At gagawa natin ng video yan. Ingat kayo palagi. God bless. Let's go. Yun mga boss amo, so hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ating Yamaha SA. So paano magpalit ng clutch lining. Sana mga boss amo ay natutunan nyo kung paano para pwede nyo siyang i-apply sa mga Yamaha SA nyo. Napakadali lang naman niya kapag inaral natin. Kapag gusto naman natin mga boss, kayang-kaya natin yung aralin. Lalong-lalo na para sa mga motor natin. Kasi minsan, pag nagpagawa tayo, di ba? Minsan lalo tayong na problema. Pero depende naman yan mga boss amo sa mga mekaniko natin. Kung trusted naman natin yung mekaniko at kilala naman natin, so wala namang magiging problema dun. So yun, huwag nyo kalimutan mga boss amo na i-like, mag-like ng video natin at i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pa tayong ma-upload na video. So yun mga boss amo, ingat palagi and God bless sa inyo lahat. Peace out.